Dahan-dahang naglakad ang dalawang God of Destruction, tinungo ang lugar kung saan nila naririnig ang boses ng sinaunang Diyos. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ngunit ngayon, may dahilan upang muli akong kumilos. Lumilihis na kayo sa inyong tungkulin. Hinayaan ninyong lumapit sa ipinagbabawal na kapangyarihan ang mga nilalang na hindi dapat magkaroon nito. Agad na yumuko si Biras. Patawarin ninyo kami. Hindi na ito mauulit. Maging si Champa ay nagpakumbaba rin. Gagawin namin ang anumang iuutos ninyo. Natahimik ang paligid bago muling nagsalita ang tinig. Isang pagkakataon na lamang ang ibibigay ko sa inyo. Lalong bumigat ang tensyon. Pigilan ninyo ang pag-angat ng mga sayan, lalo na si Goku. Nagkatinginan sina Biras at Champa. At bago tuluyang mawala ang presensya ng nilalang, isang maitim at misteryosong enerhiya ang lumitaw sa kanilang harapan. Bilang huling pagkakataon, ipagkakaloob ko sa inyo ang bahagi ng kapangyarihang ito. Huwag ninyo akong biguin. Dito ay tuluyan ang nawala ang misteryosong nilalang. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Champa. Biras, ano na ang gagawin natin? Mukhang nasa alanganin tayo. Hindi natin inaasahang may nagmamasid pala sa atin sa buong panahong ito. Hindi agad sumagot si Biras. Tahimik siyang nag-isip hanggang sa magkaroon siya ng isang ideya. Sa tingin ko, masyado tayong nadala sa pakikialam sa mga pangyayari sa mundo ni Goku. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit napunta sa atin ang atensyon ng mas mataas na kapangyarihan. Nag-aalalang sumagot si Champa. Pero paano kung malaman ito ni Zeno? Maaari tayong humarap sa mabigat na kaparusahan. Malamig na tumugon si Biras. Huwag kang mag-alala. May kilala akong maaaring humawak sa sitwasyong ito para sa atin. Nagtatakang tanong ni Champa. Sino siya? Bahagyang ngumiti si Biras. Sumunod ka sa akin. Agad na nagtungo ang dalawang God of Destruction sa nilalang na tinutukoy ni Biras, kasama ang kanilang mga anghel. Doon, magkatabing nakatayo sina Biras at Champa habang nakaharap sa isang pamilyar na nilalang. Siya ay si Frieza. Direktang nagsalita si Biras. Tinawag ka namin dito dahil matagal nang may kaugnayan ang iyong kapalaran sa mga sayan. May isang sitwasyong kailangan nating ayusin bago ito tuluyang lumaki. Agad namang sumingit si Champa. Ikaw ang hahawak sa misyong ito. Kapalit nito, bibigyan ka namin ng isang gantimpalang hindi mo basta-basta tatanggihan. Lumapit si Biras habang umiikot sa kanyang kamay ang kakaibang enerhiyang ibinigay sa kanya ng sinaunang Diyos. Masdan mo ito, sabi niya. Isa itong natatanging kapangyarihan na maaaring magpalawak sa iyong kasalukuyang mga kakayahan. Ngumiti si Frieza, ngunit may kakaibang kahulugan ang ngiting iyon. Kahanga-hanga, sino ang mag-aakalang magkakaroon tayo ng pagkakataong magtulungan balang araw? Matagal ko nang gustong sukatin kung hanggang saan na ang narating ni Goku. Muling nagsalita si Biras, gamitin mo ang kapangyarihang ito ayon sa iyong pamamaraan. Ang mahalaga ay mapigilan mo si Goku at ang kanyang mga kasama bago pa sila maging mas malaking suliranin. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Tahimik na pinagmasdan ni Frieza ang enerhiyang umiikot sa kanyang kamay. Para sa iba, isa lamang itong kakaibang kapangyarihan, ngunit para sa kanya, isa itong pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Paparating na ako, Goku. Samantala, makalipas ang ilang sandali, umalis sina Biras at Champa sa lugar. Tahimik namang nagmamasid sina Whis at Vados. Biglang nagsalita si Biras. Whis, pumunta tayong lahat sa planet Earth. Halata sa mukha ni Whis ang pagtataka, pero hindi na siya nagtanong, bagkus sumagot lang siya sa mahinang tinig. Masusunod Lord Biras. Sa planet Earth. Hingal na hingal si Caulifla habang mahina niyang sinabi, mas matindi ito kaysa sa inaasahan ko. Kalmadong pinagmamasdan siya ni Goku. Huwag kang mag-alala, papunta na dito sila Goten at Trunks. Sabi ni Goku sa mababang tinig. Ngunit biglang nakaramdam si Goku ng isang pamilyar na enerhiya. Nagulat si Goku. Frieza, ano ang ginagawa mo rito? Ngumiti si Frieza. Anong klaseng tanong iyan, Goku? Malinaw naman ang sagot. Ikaw ang pakay ko. Ang Ultra Instinct na ipinakita mo ay hindi maaaring baliwalain.
Kalmado ring ngumiti si Goku. Mukhang handa ka na para sa laban. Sana ay nag-evolve ka rin ng sapat upang makasabay sa akin. Ngunit hindi sumagot si Frieza. Sa malamig na tinig ay sinabi niya, sa tingin ko ay naghihintay ka ng Senzu Beans. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at biglang lumitaw ang isang supot ng Senzu Beans. Pagkatapos ay ngumiti siya ng nakakaloko. Hayaan muna nating maibalik ang babae sa kanyang buong kondisyon. Pagkatapos nito, sisimulan na natin ang laban. Kinuha ni Goku ang Senzu Beans mula kay Frieza, saka humarap kay Caulifla. Ituloy na natin ang training ngayon, Caulifla. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Mas mabilis pa sa kayang maunawaan ng mata, isang sinag ng liwanag ang pumihil sa katahimikan ng kawalan. Tinamaan si Goku mula sa likuran. Nahulog mula sa kanyang kamay ang Senzu Beans. Tumigil ang buong eksena sa harap ng mga mata ni Caulifla, parang hindi siya makapaniwala kung totoo ba ito o nilalaro lang siya ng kanyang paningin. Totoo ba ito? Oo, totoo ang lahat ng ito, sagot ni Frieza. Gamit ang isang misteryosong itim na kapangyarihan, isinagawa niya ang isang atakeng walang sino man ang nakakita o nakapaghanda. Tuluyang bumagsak si Goku sa lupa dahil sa matinding sakit. Anong ginawa mo, Frieza? Demonyo ka, bakit? Dahan-dahang lumapit si Frieza, kalmado ang mga hakbang, parang walang nangyari. Goku, pagkatapos ng lahat ng laban natin, nagtitiwala ka pa rin sa akin. Hindi ka nagbago, at iyon ang iyong kahinaan. Tinapakan niya ang dibdib ni Goku at idiniin ito ng malakas. Naputol ang hininga ni Goku sa sakit. Sumigaw siya, ngunit hindi tumigil si Frieza. Hindi ba ito nakakahiya? Malamig na sabi ni Frieza. Ang pinakamalakas mong anyo, hindi man lang nakapihil sa isang simpleng atake sa normal kong anyo. Lalo pang diniin ni Frieza ang kanyang daliri, at lalo pang lumalim ang sakit na nararamdaman ni Goku. Hindi na ito matiis, at ramdam na ang papalapit na katapusan ng kanilang laban. Sa sandaling iyon, unti-unting nabuo sa dulo ng daliri ni Frieza ang madilim na enerhiya, at malakas niyang sinabi, ito na ang katapusan mo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, pilit na itinaas ni Goku ang kanyang ulo at napansin sa kalangitan ang dalawang figurang tahimik na nagmamasid. Agad itong nakilala ni Caulifla, sina Beerus at Champa, at doon niya napagtanto na tila may mas malalim na plano sa likod ng lahat. Sa kabila ng pagod at sugat, mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao. Tumakas ka na, Caulifla, dalhin mo ang Senzu Beans. Sabi ni Goku sa mahinang boses na halatang hirap magsalita. Ngunit hindi ito nakinig. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan, habang mas nangingibabaw sa kanya ang hangaring maabot ang Ultra Instinct kahit pa tila nawawala na ang pag-asa. Sa sandaling muling itinaas ni Frieza ang kanyang daliri, lalo pang lumakas ang madilim na enerhiya, ngunit sa isang iglap, nagbago ang buong kapaligiran. Nayanig ang lupa sa ilalim nila. Doon, nagsimulang lumabas ang kakaibang enerhiya mula sa katawan ni Caulifla. Hindi lamang sa lugar na iyon ito naramdaman, kundi kumalat sa buong mundo. Sa iba't ibang bahagi ng planet Earth, naramdaman ng lahat ang hindi pangkaraniwang presensya. Sa bahay ni Bulma, napatingala si Gohan sa kalangitan at nagtaka sa bigat ng pakiramdam na iyon. Sa tabi niya, sinabi ni Piccolo, may nangyayaring hindi normal, parang may gumigising na bagong kapangyarihan. Pagkatapos noon, isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan, ang sigaw ni Caulifla. At sa sandaling iyon, ramdam ng lahat na may bagong puwersang unti-unting nagigising dahil sa matinding pressure at emosyon, isang palatandaan ng paglapit sa Ultra Instinct. Ang nangyayari ay lampas na sa normal na pagsasanay, at baka hindi nakayanin ng Earth ang bigat ng enerhiya na inilalabas nila. Sabi ni Krillin, na halatang bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. At sa sandaling iyon, nangyari ang hindi inaasahan, naabot ni Caulifla ang Ultra Instinct. May luha pa sa kanyang mga mata, ngunit ganap na nagbago ang kanyang tingin at presensya. Sa kalangitan, nanlaki ang mga mata ni Beerus at Champa. Naalala nila ang sinaunang babala na kapag tatlong Saiyan ang makaabot sa Ultra Instinct, mababasag ang selyo ng mga sinaunang kulungan. Mabilis na sumigaw si Beerus, ngayon na. Tapusin mo na si Goku. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, nawala si Caulifla sa kanyang kinatatayuan.
Isang tahimik at eksaktong galaw, isang suntok na halos hindi nakita ng mata ang sumunod. Tumagos ito kay Frieza, at nag-iwan ng malalim at nakamamatay na sugat sa kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Frieza sa matinding gulat habang unti-unting humihina ang kanyang katawan. Sa kanyang paghihirap, hindi niya matanggap ang nangyari. Bakit ganito, madali akong natalo? Hindi ba't binigay niyo sa akin ang misteryosong kapangyarihan? Sa itaas, tahimik na nagmamasid sina Biras at Champa. Doon, nagsalita si Biras. Ang binigay ko lang sa'yo ay sapat lamang para tapusin si Goku. Nagngalit si Frieza sa galit at pagtataksil, ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Caulifla ang kanyang kamay, at sa malamig na presensya ng Ultra Instinct, tuluyan niyang binura sa pag-iral si Frieza. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating sina Goten at Trunks na may dalang Senzu Beans. Ngunit agad silang napatigil sa kanilang nakita. Nakita nila si Goku buhat-buhat ni Caulifla at parang wala ng buhay. Makalipas ang ilang sandali, dumating din ang iba pa nilang mga kaibigan na halatang hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ama, sabi ni Goten sa nanginginig na boses. Samantala si Biras at Champa ay hindi na alam kung ano ang gagawin. Biras, kailangan nating tapusin ito agad, baka makialam si Vegeta anumang sandali. Mariing sabi ni Champa. Tahimik si Biras, ngunit ramdam ang bigat ng sitwasyon, habang nakatingin kay Caulifla na ngayon ay nasaan yung Ultra Instinct. Kalmado ang aura ngunit nakakakilabot ang presensya. Hindi ito normal. Lampas na ito sa kahit anong pagsasanay. Mahina ngunit seryosong sambit ni Biras. Dahan-dahang nagsalita si Caulifla, malamig at matalim ang boses. Nilampasan ninyo ang hangganan, at nagawa niyong traitor rin kami. Hindi ko ito palalampasin. Sa kabilang panig, biglang nagbago ang presensya sa Universe 6. Anong nangyayari Vegeta? Hingal na sabi ni Kaba. Hindi agad sumagot si Vegeta. Nanigas siya, saka mariing kinuyam ang kanyang kamao. May mali, sabi ni Vegeta sa mababang boses. Nararamdaman kong napahamak si Goku, at parang may paparating na mas malaking pagsubok. Goku, anong nangyari sa'yo? Dagdag ni Vegeta habang nakatitig sa malayo. At sa sandaling iyon, tumalikod si Vegeta. Kailangan ko nang umalis. Dito ay agad na lumipad si Vegeta papunta sa Universe 7. Dito na nagtatapos ang Part 2. Subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.